Ayan, Doc. Hindi pa po mga kaibigan nagtatapos sa cardiovascular disease, sa sakit sa puso, sa atake, sa diabetes, kundi meron pang isa, Doc. At yun ang tinatawag nating cancer. Okay. Actually, itong cancer na ito, 2015, sa World Health Organization, International Agency Research, na nakita nila na ang consumptions ng flesh food ay meron tinatawag na material na kung tawagan ay carcinogenic. Bakit? Nang niluto nila yung karne, nakita nila yung inihaw na karne, barbecue, ay meron tinatawag na chemical na kung tawagin ay benzopyrene. At pag niluto mo naman yung karne, nagkakaroon din ng methylculantrin. And not only that, napatunayan nila na maraming cancer tissue ang mga dead animals. So the moment you introduce that, then the tendency, instead of just making yourself healthy, then ikaw yung nagdadala pa sa ngayon dito. You are the one who are putting those kinds of problem within our system. Kaya itong mga research ngayon ng mga leading professionals na ating binabasa ngayon, ay talagang nagtatali ngayon. Pero ang point dito, 1930s lang natuklasan ng siyensya yung tinatawag na sakit na cancer. Samantalang itong babae na walang pinag-aralan, 1800, ipinakita na sa kanya. Anong sabi ron? Cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by flesh eating. So, nung malaman ko lahat ito, ay why I go for it? No way. Ayoko naman yung isa lang yung katawan natin, basta na lamang na pababayaan natin. So, kaya makikita natin ngayon na yung conclusion ng karamihan nga ng mga leading professionals itong colorectal cancer, kasi nakita nila na karamihan ng matatakaw ng flesh food ay may problema sila sa bituka kasi walang fiber. Nadidelay yung kanilang movement ng kanilang paglilinis ng kanilang bituka. Alam mo ba sa bandang Iloilo, palibas sa karamihan ng mga tao dyan, bihirang kumain ng gulay, more on flesh, ang daming may colon cancer dyan. Na ito naman pala ay hindi design para tayo tatamaan yan. Ang kailangan lang natin talaga, kumain ng maraming pagkain na mayaman sa fiber. Ang ganda nun, Doc, no? And at the same time po, mga kaibigan, yung kaninang nabanggit natin, doon po sa Councils on Diet and Foods, page 388, paragraph 1, ang sabi po doon yung, cancers, tumors, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. O, di ba? So, hindi po yan galing sa amin, kundi ito po ay galing sa libro ng Councils on Diet and Foods written by Ellen G. White. So, 1800s pa, hindi 1900s, kundi nauna pa sa ating mga scientists, sa ating mga doctor, or yung mga studies and researches na nakikita at nababasa natin sa internet. At recognize ito ng American Health Federation as a leading authority, Ellen G. White, na meron tayong tinatawag na ganitong uri ng advanced knowledge. Kaya nga yung tinatawag na, remember, yung mad cow disease, actually, napanood ko yan noong 1987 during the time ni Oprah, nang in-interview niya si Howard Lyman. Doon ko nakita yung proseso na kinukolekta nila yung mga dead animals at kinukonvert ito into protein. Ginagawa itong bone meal bilang pagkain ng baka. Ang naging problema, hindi naman design yung baka na kumain ng tinatawag na ganung uri ng protina dahil design sila na kumain ng damo. Nagkaroon ng sakit ang baka kung tawag ni mad cow. Iniuuntog yung ulo sa dingding hanggang mamatay sila. At pangalawa, siguro alam naman na rin ng nating mga viewers na yung mga baka nakapila. At isa-isa silang inululubog doon sa kumukulong napakainit na tubig. At bago pa sila mahulog doon, nakikita ng kapwa baka yung itsura kung paano yung hirap, yung pagkamatay nila. Kaya yung palang natakot ng baka habang inuhulog doon, nervous na. Yung dugo nila magiging toxin at mapupunta yun sa laman ng baka. Na pag kinain yung laman ng baka ngayon, tatransfer sa katawan mo yun. How about yung pang-protein na kinuha nila sa kanilang sariling laman nila? Kaya talagang hindi po pwede, talaga hindi natin ituturo ito Hawiin natin yung linya, yung daan. Bakit? Alam naman na, ang gawain pro-life tayo Hindi para i-down natin tong creations ng ating Panginoon. Kasi isang bahagi natin na paano natin mapapakita sa ating mga kababayan ang totoong pagmamahal kung pila-pila sila sa pagamutan. At isang commitment bilang Seventh-day Adventist, I am more than thankful and proud for having such knowledge. Especially given by God through Ellen G. White. Amen. Na-advance talaga tayo.
Ayan. Doc, maraming salamat doon, no? Kasi ang dami po nating mga informations na nakakalap, mga kaibigan. At sa ating pong mga manonood, for sure, nagtataka din sila, Doc. Ako kasi personally po, Doc, nagtataka din ako. Ang bilis kasi talaga ng pag-lose ng weight ko nung ako po ay nagsimulang mag-vegetarian. So, mga kaibigan, ano ba yung epekto sa timbang natin kapag tayo ay nagkaroon ng pagbawas o talagang totally talaga na nag-abstain tayo o huminto tayo sa pagkain ng flesh meat. So, ano ba, Doc, yung tungkol sa ating research yung na yan? mga leading professionals, hindi na ito ordinary mga tao, mga kilala talaga na talagang masasabi natin may scientific talaga sila. Research. Yung research na hindi ito pwedeng baliwalain. Kaya ang sabi nga sa research sa Harvard Chan School Public Health, ay nakita nila yung lifestyle habit natin na sa 120,000 ng mga kalalakihan at kababayan hanggang sa edad na 20 ay nakita nila yung pagbabago, lalo-lalo na sa kapamaraanan na kung paano ma-maintain natin yung tamang timbang sa pamagitan na dapat natin i-consider yung anong klaseng lifestyle meron tayo. At isang gift yan na ma-maintain natin yung kayamanan ng kalusugan. Alam ba na ang design ng Panginoon sa katawan ng tao, katulad ko, ang timbang ko, ngayon 138. Nagsimula ako 160. Pero nung araw, 185 ako. So ang goal ko sa buhay ko, gusto ko, makuha ko yung normal weights ko, yung 140, 138. Nung naabot ko na, halos tumatalon ako sa tuwa kasi alam ko hindi naman ganun kadali yung pinagdaanan ko eh. You have to undergo with regular exercise and then at the same time, pipilitin mo na kokontrolin mo yung amount ng kinakain mo, yung sa gabi, kailangan kahit paano, iwasan mo rin na kumain ng pagkain na alam mo hindi rin naman natutunaw ng maganda sa katawan mo. So ito yung point na challenge, ito yung tinatawag na attraction na kailangan talaga nating labanan ito. At yung katawan pala natin, for example, sasakyan, meron naka-specify na anong bigat na pwede mong ilagay dyan. Kasi may ball joint dyan, may tie rod dyan, may gulong yan, and so on, pati makina yan. Ganon din pala yung tulay at elevator. Hindi mo po pwedeng kargahan yan sa ngayon dun sa pagkakadesign ng engineer, ng arkitekto, nung tinatawag na bagay na ilalagay mo, ikakarga sa isang lugar na yung lalagyan ng ganong timbang. Ang katawan pala natin, pag nasobrahan ka, believe me, hirap na hirap ang brain natin kung paano i-cope up yung adrenaline natin, yung mga joints natin, yung mga binti natin, lahatin mo na baywang natin, ang heart natin, all parts of the body are being involved by just getting that kind of extra weight. And the best way we should do to understand ano yung epekto nito sa katawan. Kaya pag nalaman mo, ganito pala yung problema na ibibigay ko sa katawan ko, believe me, hindi ka nakakain ng yung tinatawag ng mga pagkain nakakataba. So ito yung point. Kailan maging decision maker tayo. Ibig sabihin, pag sa tama, doon tayo. At iwasan natin yung tinatawag na kapabayaan. Yung impulsive tayo, makakita ka lang ng mga pagkain sa handaan. And then, wala na. Bumibigay ka na. Kaya isang uri po ng paalala yan sa lahat sa atin na kailangan nating bumalik tayo dito sa mga natural na protina. Ang ganda nun, Doc, no? Kasi talagang tinodo na talaga po namin, mga kaibigan, kasi gusto din namin na hindi lang po kami yung malusog, kundi kayo din po. So, another study showed that eating around the daily serving of beans, yung mga buto-buto natin, Doc, no? Ano ba tawag doon? Yung mga munggo, Munggo, diba? so yung brown beans. Ang ganda ng katawan. Yung chickpeas, lentils, or peas can increase fullness. Ibig sabihin, mas mabilis pala, Doc, na makabusog. At hindi lang yon, ito ay nakakapagpabusog sa atin ng mas mabilis at hindi yung sobra yung consumption natin, yung pagkain natin ng madami, at yun yung nakakapagpadagdag sa ating weight at wala pang saturated fats. Diba, Amen. Diba? Ang ganda doon sa atin pong mga kaibigan, hindi lang po kami at sa research nagsabi doon, kundi nakasulat din po siya sa Councils on Diet and Foods, page 386, paragraph 4, sabi po dito, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating, mga kaibigan. Ay, grabe ito. Tenfold talaga. Siyempre, 10 beses. Ngayon, kunyari, kumakain ka, alam mo na. Siyempre, lagi naman natin ikukonsidera na hindi naman biglaan ito eh. Actually, itong light naman nating pinag-aaralan pumunta na lang tayo talaga sa dulo na nandito tayo sa last generation. Na yung lahat ng fulfillment ng prophecy, pati na sa karamdaman, ay kitang-kita na natin. Kaya wag na natin balikan nung unang kapanahon ay para bang hindi naging ganun kahigpit ang Panginoon. Kasi during that time ni Ellen G. White, umabot din siya sa kumakain din ng flesh Noong 1863 lang binigay sa kanya lahat-lahat Pero ang point, as we
continue learning, doon natin malalaman talaga na talagang meron palang purpose ang Panginoon kung bakit kailangan ituro natin ito. Just imagine tenfold. Yun lang na twice na lang masama na 10 beses. Just imagine that. Kaya nangyayari maraming namamatay na wala sa panahon. Ang mabigat pa, gusto kong basahin ito. Pakibasa mo lang. Okay. Basahin po natin sa Doc. Counsels on Diet. Okay. Counsels on Diet and Foods, page 659, sabi po dito, those who use flesh meat disregard all warning that God has given concerning this question. They have no evidence that they are walking in safe paths. They have not the slightest excuse for eating the flesh of dead animals. God's curse as resting upon the animal creation, many times when meat are eaten, it decays in the stomach and creates disease. Cancer, tumors, and pulmonary diseases are largely caused by meat eating. So, ang dami na agad, Doc, na mga sakit, di ba, na nakita natin? Bukod sa tenfold na, ang mabigat doon, yung disregarding Yun yung point na kahit ano yung gawin natin, pero hindi natin may ikakatuwa na meron tayo nito Nasasabihin natin, hindi ko kasi alam paano yung libro, hindi mo binabasa? So later on, pag nagkasakit ka, di ba, pangako naman talaga ng Panginoon, hindi naman talaga tayo makakabahagi ng karamdaman. Aminin talaga natin na kailangan natin magreforma. We need reformation. We need to be revived. We need to accept that we are weak, makasalanan tayo, lahat tayo guilty. Ang pinakamaganda ay magpakumbaba at aminin natin sa sarili natin na maraming panahon yung sinayang natin. And in that way, magkaroon ng puwang ang Panginoon habang siya nasa banal na sanktuaryo bilang mga Adventist, bakit hindi natin palaguin yung tinatawag na kaalaman pangkalusugan at abutin natin ang napakarami nating mga kababayan na nangangailangan ng katotohanan. At meron pa akong isa dito na napakaganda, pakibasa lang. Basahin po natin sa Counsels on Diet and Foods, page 383. Sabi po dito, it has been clearly presented to me that God's people are to take a firm stand against meat eating. Ang tindi ng matindi nito. Kaya sabi ko nga, hindi dahil sa laban or what. Dahil nandito naman yung katibayan, mga kaalaman, na ibig sabihin ng laban lang, for example, alam na nga natin ito yung kumbaga sa foreign substance o yung biological warfare o gera na sinisira yung kalusugan ng ating mga kababayan, siguro tumayo tayo na ipaliwanag, educate muna sila. Kasi kung basta na lamang sabihin natin na against what? Against what? Ipaliwanag natin yung consequence at kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. At kung maintindihan nila, may pakita natin na hindi tayo against, pero pinapaliwanag natin yung reason kung bakit. And bilang mga Adventists, ako'y naniniwala, it is really high time for our people to work together and be united and be able to do our part. Time na. Dahil ito na yung fulfillment ng prophecy. Lalo-lalo na yung nangyayari ngayon. Talagang yung revival and reformation, talagang yan ang iniintay ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa kalagayan ng mga anak niya, na ma-revive tayo at gisingin natin ang napakaraming mga tao na nasa atin pala yung tinatawag na antidote na pwede pala naman tayo mabuhay na walang sakit. Yun yung point. Ang ganda nun, Dok. Kasi pwede po tayo mga kaibigan sa atin pong mga manonood na maging free from all kinds of diseases. Pero Doc, gusto ko lamang din i-share sa ating mga manonood ang isang research in the University of Eastern Finland. Ang sabi po doon ay, diet rich in animal protein is associated with a greater risk of early death. Ito po ay nakandak noong April 10, 2019. It says there, a diet rich in animal protein in particular is not good for the health. A new study finds providing further backing for earlier research evidence. Men who favored animal protein over plant-based protein in their diet had a greater risk of death in a 20-year follow-up than men whose diet was more balanced in terms of their sources of protein. Ang ganda ng research na ito. Oo nga, Dok. So, ibig sabihin, dito pala talaga natin makikita na hindi lang talaga yung libro na yan, kundi ngayon kasi sa panahon natin, like before, di ba mga kaibigan, na noong 1800s, nung naisulat itong libro na ito, nung na-publish ang librong ito, ay makikita talaga natin na pinatunayan po talaga, parang ganito, Dok. Vindicated Oo, parang... Talagang maano ka talaga Kasi yung point na sobrang blessed talaga tayo kasi just imagine that. Karaming mga tao na inosente,
walang alam. Samantalang tayo, kitang-kita natin yung kakaibahan na talagang pinili talaga tayo. Na talagang ibig ng Panginoon sa atin talaga eh. Lalo na ngayon, vindicated talaga. Nakikita na ng siyensya na talagang hindi ordinaryo yung pagiging kaanib ng ating iglesia. Na talagang meron tayong gagawin o gagampanan. And another thing, Doc, no, gusto ko lamang basahin itong nasa page 388, paragraph 3 ng Councils on Diet and Foods. The meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals? The answer from the light that God has given is no. Mga kaibigan, no. Nagkama pa po, nakikita niyo po sa inyong mga screen, no, decidedly no. Health reform institutions should educate on this question. Physicians who claim to understand the human organism ought not to encourage their patients to subsist on the flesh of dead animals. Amen. They should point out the increase of disease in the animal kingdom. The testimony of examiners is that very few animals are free from disease, and that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds, like, Doc, ikaw na. Cancers, tumors, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like affections. O, di ba, Doc? Maraming salamat, Doc. And sa atin po mga kaibigan, allow us to share with you from Christian Temperance and Bible Hygiene, page 47, those who use flesh meats freely do not always have an unclouded brain and an active intellect, because the use of the flesh of animals tends to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind.